So, magandang araw. Gagawa na naman ako ng video. It's about to sa single. Ah, tumataas yung mga rate ng pagiging single. Hindi lang naman sa lalaki, pati sa babae rin. Papansin ko to. Kasi nga, dahil sa social media effect. So, yung social media is real life talaga. Kasi tumataas expectations. Bukod pa doon, nawawala ng gana yung mga tao. Hindi lang naman babae, pati lalaki. Dahil nga dito sa social media. Kahit nga ako, kung tutusin, parang wala na rin akong gana. Although sa edad ko na rin yun, pero ang effect kasi na nabibigay ng social media or cellphone, lalo na sa lalaki, is nagiging lazy yung tao kasi merong entertainment. So, di ba sinabi ko naman sa inyo yan, entertainment lang naman tong lahat. Dahil nga, biruin mo, magkaroon ka lang ng entertainment, parang ayaw mo na ng ano eh. Tapos meron pang corn, di ba? So, dyan sa corn na yan, pwede ka na magpalabas. After nun, magpalabas ka, mawawalan ka na rin ng gana. Parang post-nut clarity, tawag nila dun, di ba? Sa babae, ganun din. Ang dami nilang attention, free attention sa mga simp, beta male orbiter. Yan yung mga ginagawa nilang emotional tampon pag naboboard sila sa gabi. So, may message nila yan, tas kwentuhan. Sooner or later din, hindi na rin tatalab to kasi nga, yung mga lalaki rin, dahil over-sexualized na, laging nakakakita. Napansin ko nga rin eh, sa dating group sa Facebook. Dati maraming nagko-comment. Kasi syempre, ang black pill kasi, tatamaan ka nito. Kahit na hindi mo alam to informasyon na to, marirealize mo to na sa sarili mo mismo dahil may message mo yung babae dun sa nakita mong dating site or group. Tapos di ka naman re-replyan. Tapos magta-try ka na naman. So, may message. Mabablackpill ka talaga na hindi na rin nag-e-effect eh. So, snowball effect to. Hindi lang naman yung lalaki na nagiging single. Oo nga, mas apektado yung lalaki kasi nga dahil sa lookism. Tumataas standard ng babae dahil sa hypergamy. Hypergamy sa looks, hypergamy sa status, tsaka hypergamy sa sa pera. Yung pag-i-stemming nila. Dati pa naman yung stemming eh. Yun talagang main purpose ng stemming. Bakit nag-aaral yung mga babae para maging independent at the same time makuha nila yung mga top na lalaki, yung mga pogi na may pera tas may status pa. Yun talaga purpose lagi ng hypergamy is maka-attract ng partner na mas mataas pa sa estado niya. Yung mga mahihirap, kuwari, yung girlfriend ko, hindi siya nakapagtapos. Ano bang gagawin niya para maging hypergamy? Magiging submissive siya sa akin, ganun. Which is yun yung na-experience ko. Kasi nga, di ba sinabi ko naman sa inyo, na ababa ko lahat, sa lahat na naging exes ko, ababa ko sa itsura, tsaka sa estado ng katayuan sa buhay. So, ang ma-offer na lang nila sa akin is yung katawan nila, tsaka yung submissiveness nila, tsaka cooperation. So, pag yun lang talaga ma-offer nila sa akin kasi nga, below sila sa looks ko, tapos below sila sa katayuan sa buhay sa akin. So, yun yung hypergamy. Kaya, mahirap din kumumpit eh. Kaya ayoko rin makipag-compete sa ibang lalaki kasi wala ka naman din talaga magagawa kasi female attraction yan eh. Dahil hypergamy yan eh. Hypergamy sa looks. Depende yan sa priority ng babae base sa edad niya tsaka sa sitwasyon ng buhay niya. So, yung babae, kung wari may anak na yan, ano bang gusto niya? Siyempre, yung provider, yung lalaki na sasalo sa kanya, susuporta sa kanya, na katuwang sa buhay para palakihin yung bata. Kung yung 18 to 25, dahil wala pang ipipa ni face yan, nakikita nila sa social media, yung mga pa-cute-cute sa TikTok,
yung mga babae na nagpo-post rin na nakadali ng poging lalaki, poging boyfriend, ganyan. So, syempre, influence din yan dun sa mga kapwa, ka-age bracket niya rin, na 18 to 25. So, gagayahin niya lang din yun. Tapos, mamimili din siya. Hindi siya magsisettle sa mga, ano lang, mga pangit, average. O kung 25 pataas naman, magbababa na yan ng kasi nag-gain siya ng knowledge. At the same time, ganun kasi ang buhay eh. Kung anong ginigain mo, sa ibang aspeto naman ng buhay mo, magdi-depreciate. Parang igagamble mo or willing ka na bumaba. Wari, 25 na siya kasi magkakaroon na ng funny face yung babae. So, ano bang mangyayari niyan? Magsisettle na lang siya dun sa tama yung itsura. Na-attracted pa rin siya kahit papano, pero hindi yung talagang infatuated na talagang gustong-gusto, yung may spark sa mata. Kasi sinabi ko nga, normal treatment, 'di ba? So, walang spark sa mata yan, pero nandun yung respect tsaka yung formal treatment na kasi nga, normie sa normie. So, parang exchange na lang yan, transaction, kasi nga, sinabi ko naman sa inyo yan, yung treatment is base sa itsura. So, normie sa normie, normal treatment, formal treatment na may respect, pero walang submissiveness yan. So, kung lalaki ka, na nakipagrelasyon ka sa normie ka na lalaki, normie rin yung ang mangyayari niyan is exchange na lang kayo ng value. Mangyayari niyan. Pero mas lamang pa rin yung babae kasi ikaw ginagawa mo na yung role mo sa lalaki na as provider. Ikaw pagagawa nung role ng pambabae. Ikaw magsasampay. Ikaw magluluto sa bahay. Ikaw maggagala, mag-entertain sa babae. Gagala mo siya. Kasi yun yung ginagawa ng mga normie, di ba? So, yan yung mga kaya nga china-challenge ko kayo dito eh. Tanungin nyo lahat ng mga katrabaho nyo. Paulit-ulit ko sinasabi yan. Babalik at babalik kayo dito sa video na to. Tanungin nyo lahat ng mga katrabaho nyo. Tapos yung mga yun yung mga 25 pataas hindi ko sinasabi to yung mga 18 hanggang 25, which is iba talaga yung sasagot nila. Ang tatanungin mo yung 25 pataas. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Dito magkakaalaman na yung pamilyado na yan. Kaya sila napili dahil beta box provider sila. Yun lang yun. Kasi ganito bakit yung mga 18 to 25 pumapatol pa rin sa matanda na na may itsura? So, ibig sabihin niya, men age like fine wine is applicable lang yan sa pogi. Yan yung tinatawag natin Chad Vice. Huwag kayo maniniwala kay Derek Ramsey na 40 na. Sus, 40. Pang Pogi Vice yan Pogi Vice. Ibig sabihin, pang Chad Vice yan. Hindi yan advisable sa mga normie tsaka below average. Bakit Derek Ramsey ka ba? Siyempre, may halo effect na rin yan. Pogi na siya, anak mayaman pa siya. Talagang, yung advice niya talaga na i-advise, applicable lang sa kanya. Pero ikaw, hindi naman golden yung bone structure mo, tsaka skull shape mo. So, kung magpakalbo ka dyan, makalbo ka man, parang kagaya kay Derek Ramsey, hindi papalag, hindi bagay. Kanya bagay kasi yung jaw niya, tsaka yung skull shape niya, tama yung yung harmony. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na na challenge ko sa inyo na tanungin nyo yung mga di ba nga hatid sundo sila? Di ba nakwento ko na yan sa inyo yung security guard, yung babae, kabit siya, pero wala siyang ginagawa sa bahay, nakahilata lang. Puging-pugi siya sa sarili niya dahil nakadali siya ng pero ang resulta nun, siya yung provider, umuwi ng tanghali tsaka gabi, bibigay ng pagkain, yun lang. Tapos
Ewan ko kung may SEX yun. Meron din malamang kasi change ng value ang transaction which is yun yung magagawa niya. Pero once na huminto na yun, yung pagbibigay ng pagkain tsaka libreng tirahan dun sa babae na yun, 100% guarantee, sasabihin ko sa inyo, aalis yung babae, iiwan siya. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo yung mga nagtatrabaho na 25 pataas, tanungin nyo yan. 100% yan, yung lalaki nagluluto, tapos sila yung naghahatid sundo. Tapos makikita nyo rin to, yung naghahatid sundo sa eskwelahan, ganyan, sa mga bata. Mga lalaki rin yan na pamilyado. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na na senaryo. So, sa lalaki, bakit ba maraming single na lalaki nahihirapan? Kasi nga, sa expectation ng babae. Hindi ko to sinasabi na meron namang ibang single na lalaki dahil iba yung priority nila sa buhay. Hindi nila gusto yung or mababa yung testosterone nila kasi kaka-social media. Isa pa pala yan. Itong social media na to, itong cellphone, may mga studies yan na nakakababa ng testosterone yan. Lalo na kung hindi ka nagbubuhat, bababa yung testosterone mo. So, mangyayari niyan, hindi ka malilibugan, yung sex drive mo mababa. So, yun din ang side effect niyan. Kaya marami ring lalaki na tinatamad, wala nang gana, bukod sa babaeng part. Kasi, sabi ko nga, ang ball lagi na sa babae, 'di ba? So, kung ayaw ng babae sa'yo, dahil yung itsura mo, palyado, ang mangyayari niyan is, mawawalan ka na rin ng gana kasi kahit anong gawin mo pa dyan, kahit 100 messages pa gawin mo, wala ka. Kung ayaw niya talaga. Tapos kahit anong bigay-bigay mo pa dyan, treat mo pa sa Wolfgang na kainan, 20k. Hindi tatalab yan, di ubra yan sa babae. Kung ayaw ka talaga, ayaw ka talaga. Depende pa rin yan sa niya, sa sitwasyon ng babae. Yung sinasabi ko nga, age, katayuan sa buhay, gaya single mother, or kung single man siya, pero gipit sa buhay. So, papatulan niya yung average na may pera. Basta makalibre siya ng pagkain, tsaka tirahan. Gaya ng sinabi ko nung kabit na security guard sa harap namin na nakahilata parate, na hindi marunong maglinis sa harap nila. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na ganyan mamili yung babae. Hypergamy, lagi silang lamang. Either lamang sila sa genetic, lamang sila sa serbisyo mo. So, wala rin panalo to kung tutusin Iisipin mo, kahit na chad ka pa, nga, nakakadali ka ng syempre, nagsasayang ka rin ng oras dyan yung mga message na ganyan, text back, ganyan. Tapos sabay set up ng meet up. Pero, yun nga, wala naman chad din na parang gagamitin lang yung babae tapos sabay yung papaalisin na. Yun, masahol pa sa prostitute. Yung prostitute nga, binabayaran Syempre, papakainin mo pa yun. Kasi kung ganun yung treatment mo sa tao, syempre tao rin yan, may pangangailangan, gusto rin kumain or gusto rin na entertainment. Hindi rin magpapagalaw sa inyo yung Kaya yun sinasabi ko sa inyo na yung mga short-term relationship, ons, one night stand, FWB, hindi ko makukonsidered as single yan. Kasi 'di ba may nag-comment na meron din naman mga single na lalaki na na nakakaganyan na merong SEX. Pero ang sinasabi ko sa inyo is, ang tawag dyan is short term relationship. Kahit pa sabihin mo ons pa yan or FWB, short term pa rin tawag nila dyan, or casuals, ganon. Considered pa rin yan as a relationship kasi ang babae di ba, ang babae ang may hold ng SEX. So,
ganun kahirap yun. Hindi naman din ako naniniwala yung mga Chad napaka-easy ng work nila na parang mataas body count nila. Kasi, biruin mo, Leonardo DiCaprio, magiging 50 na siya bago naging 20 yung body count niya. Kaya yung mga nagyayabang na 100, mga ganyan, mga 30, tapos yung edad nila napakabata. Hindi ako naniniwala dun kasi nga, hindi basta-basta ganun ibibigay ng babae yun na ng anong tawag dito, yung ons, mga ganyan, FWB. Nagsusunog ka rin ng oras dyan. Tsaka yung parang oras, load, ano pa ba, papakainin mo kahit sa mumurahin. Kasi kung hindi mo pinakain yan, hindi ka mata-turn off, uuwi na lang yan. Uuwi na lang yan, promise. Or kahit man i-entertain mo man sa bahay, meron ka lang mga inumin, ganyan. So, uuwi yan. Kaya hindi ako naniniwala yung mga nagyayabang na 100, 30, ganyan. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi, yung age kasi linear yan eh. Yung time linear yan. So, kung sinabi niya 100 daw body count niya, tapos edad niya 20 pa lang, or 30, ganyan. Hindi ako naniniwala. Ka-bullshitan yan. Pwede siguro, 100 na pokpok. Tapos wala ka rin naipon. 100 na pokpok, ganun. So, yun yung sinasabi ko na kaya isa rin yung mga factors bakit dadami single. So, next year, dahil nga December 31 na ngayon, next year, mas marami pang magiging single din. Kasi nga, cause and effect yan, di ba? Mga babae nawawala ng gana kasi nga meron naman TikTok, merong simp, beta male orbiter, tapos for entertainment. So, ganun din sa lalaki dahil puro rejection, hypersexuality, parang may corn naman, may corn. Tapos, syempre frustrated, 'di ba? So, nagme-message ka. Biruin mo, mabablockpill ka dun. Kahit hindi ayaw mo mabablockpill ka kasi hindi nagre-reply. Kuwari, minessage mo, nakamatch mo, minessage mo. Tapos di nagre-reply. So, mapapaisip ka. Tapos, ganun at ganun yung pattern. Imposibleng hindi ka mablockpill nun. Napakabobo mo naman nun. Siyempre, mabablockpill ka na nun. Or kung, ito pa lang kung nag-dating app ka, hindi ka na nakakamatch ng kahit isa, 0. Or kahit isa man, mini-message mo, hindi nagre-reply. Hindi ka ba mabablockpill doon? Ha? Mabablockpill ka, diba? Isipin mo, pangit ba ako? Oo, pangit ka talaga. Pangit ka talaga, kaya hindi ka nakakamatch or walang nagbe-message back sa'yo. Kasi nga, tumataas yung standard. Tas ito pa pala, bakit ganito yung tumataas yung standard nila? Kasi yung mga lalaki nagki-cater. Diba, nauuso na ngayon yung gym. Okay yan, gym. Gawin mo yan para sa sarili mo, para sa health mo. Which is yun yung ginagawa ko dahil 37 na ako. Ayaw ko magkaroon ng osteoporosis. Tsaka yung joint ko, pinapangalagaan ko. So, yung iba kasi lalaki is nag-gym sila para maka-attract, magpapogi, ganyan. The more na ginagawa mo yan para sa babae, is the more na tumataas yung standard ng babae. Pati yung mga looks maxing na yan, sinabi na rin ni Incel TV to Kaya yung mga western na lalaki na wala talagang chance. Kasi dito talaga napaka-brutal. As in, 0 ka talaga. Ako may nakakamatch ako 1, 2, pero walang message back. Pag sa western country ka talagang brutal talaga. Mas brutal, 0 ka talaga. Papato lang sa akin, mga Pilipino lang din na kapwa. Kagaya nung sa akin, yung sa FWB ko, swerte pa nga yun Merong iba dito na matagal na sila dito, 5 taon na, ni wala pang na-experience na ganun senaryo. Ako, naswertehan lang ako. Kasi nga, naghahabol na sa edad yun. Tsaka at the same time, mataba siya. Tsaka gusto niya, Pilipino rin. Ayaw niya nung ibang lahi.
So, the more na nagkikater kayo para sa babae, papapogi kayo, pumuporma, the more na tumataas yung standard nila. Gusto nila pogi, tapos may pera rin. The more na nag-hustle ka para sa babae, the more na tumataas yung standard nila. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, minimal effort. Ang gagawin nyo lang talaga is pakain lang talaga. Pakain. Yan yung pogi move na tong sinasabi ko sa inyo. Wala kayong gagawin na entertainment na amusement. Yung mga, okay lang yung parke kasi mura lang din yun. Strategy ko rin yun. Ginagawa ko yun actually para sa sarili ko kasi gusto ko pumunta Eco Park talaga nun nung time na yun kasi gusto ko mag-unwind. So pumunta ako dun. Yun yung mga hilig kong puntahan kasi gala rin talaga ako. At the same time, gusto ko nang kumain sa fast food. So, kung ano yung gusto ko, yun din lang din yung inaano ko sa kanya, sa mga nakaka-date ko. So, wala ka talagang babaguhin kasi siya papasok sa'yo Yung babae yung mamimili sa'yo So, siya mag-a-adjust dahil siya namili. Gusto ka niya. Pag ikaw yung nanliligaw, ikaw yung nag-a-adjust para sa kanya, turing niya sa'yo girlfriend. Girlfriend ka niya, hindi ka niya boyfriend. Kagaya nung di ba iniwan na ako ng KFWB ko kasi mas gusto niya doon sa girlfriend niya yung girlfriend niya gusto gumala. Ako, ayaw ko Ayaw ko mag-cater, ayaw ko. Bahala ka dyan, ayaw kong gumala. Bahala kayo dyan, magsunog kayo ng gas dyan. Gumala kayo ng gumala. Pero yung respeto niya dun sa lalaki, hindi tataas. Kasi nga, girlfriend niya Girlfriend. Yun yung pagkakaiba. Na pagka pinili ka ng babae base sa itsura mo, or pinili ka for the convenience. Pag convenience is transaction, once na huminto ka dun sa pag napoprovide mo, stop na rin yung aalis na rin siya. So, yan yung mga factor na bakit dadami yung mga single. Kasi lahat tinatamad na, less effort dahil sa social media. Tapos, mahal bilihin. Di ba? Mahal na nga na bilihin. Tapos, sabay yung standard pa ng babae, napakataas. So, mawawala ka na rin ng gana kung sa lalaking part. Sa babae naman, nawawalan sila ng gana kasi napaka-easy. Lahat ng kada swipe nilang ganun, puro match kasi ganun ka easy. Tapos konting message lang nila doon sa lalaki, reply agad na mabilis. Tapos or frustration na rin. Hindi lang naman lalaki yung na-prostrate, pati rin babae kasi yung mga babae hypergamous yan. So pipiliin lang nila yung mga pogi lang talaga gusto nila. Nagsishare sila doon. Tingin mo ba kaya i-cater ng pogi yung 20? Ang pogi nga kung mang babae hanggang 3 lang Meron ako nakita 6, shinare ko yun Pero duda ako dun kung natitira nyo yung 6 na yun. Yung babae na yun. Tsaka may disadvantage din yan kung lalaki ka, tinitira mo 6, magkakasakit ka. Kasi iba't ibang yun Ang ideal lang talaga na pwede mong pagsabayin is 3 lang talaga. Once na magpas na dyan, malaki na yung chance na magkasakit ka. Kahit sabi mong yung 6 na yun malinis. Kasi yung flora ng mga alam mo na, body fluid, iba-iba. So, mangyayari niyan, magkakasakit ka rin ng hepatitis B, gonorrhea, kung ano pa man yan. So, yun yung idea lang talaga na 3 lang talaga. Mahirap din pagsabayin yun kasi biruin mo. Magte-text sila sa'yo parate. So, paano ako magre-reply nun kung 6? Kaya hindi ako naniniwala doon sa mga nagyayabang Kaya sinasabi ko, kahit chad ka pa, nag-e-effort ka. Kaya nga yung ibang chad na ginagawa, FWB na lang talaga. Tsaka yung consistency dun sa main nila. Gaya ni Koy Koy, ganun yung ginagawa. Diba si Koy Koy, 2, 3 yung So, yung 3 na yun yung ginagamit niya. May familiarity, tapos may transaction din. So, mas smooth din. Kasi kung iba-iba namang babae,
So, kung yung tatlo na yun, pinagsabay mo, yung isa gusto ikaw lang talaga, hihiwalayan ka. O, dun pa lang, yung pinagyayabang mo na, hindi na totoo. Kasi, hiniwalayan ka nagyayabang ka ng anim. Mini-message ka niyan Kukuha kasi ng oras yan. Kaya hindi ako naniniwala yung mga nagyayabang talaga. Yung mga nagyayabang, hindi talaga ako naniniwala dyan. Ilapag nyo kung nagyayabang kayo na ganyan, yung mga anim pagsasabayin lahat. Hindi ako naniniwala dyan kasi sinabi ko na nga sa inyo, yung one night stand, FWB, considered yan as relationship. Hindi ka makakatakas, relation pa rin yan. Ang tawag nila dyan dito sa West, short-term relationship or casual relationship. So, anong ibig sabihin nun? Relationship pa rin. Kaya hindi ako naniniwala yung mga sinasabi, Chad, pinipilahan yan. Tangina, 100. Pumipila. Hindi. May messages yan. In and out. Hindi ako naniniwala dyan sa mga kabullshitan na ganyan. Yung mga nagyayabang. 100 daw yung body count. Ulul. Pakita mo nga. Hindi ako maniniwala dyan. Tsaka magkakasakit ka niyan. Tsaka hindi mo rin gugustuhin na ganun Kasi, biruin mo, parang nagdagdag ka na maraming stress sa buhay mo. Biruin mo 100, may message mo yun everyday. So, yan yung mga factor bakit next year magiging malala pa. Tapos dadagdag pa yung mga bilihin na yan. Nagmamahal na lahat. Pati nga pamporma ngayon, ang mahal na Kano na ba t-shirt na cotton ngayon? So, itong damit ko, ano ba to? Hanes na heavyweight. Binili ko to sa Pinas. 960 to, 3 peraso. Ganun na kamahal ngayon ng mga bilihin. Ganun, 1,000, 3 lang. 3. Kaya nga puti binili ko para hindi kumukupas magagamit ko hanggang 5 taon ganun ako kuripot. Puti binili ko. So, next year, mas lalo pang magmamahal yung Tsaka, ito pala, isisingit ko na rin to, yung mewing. Marami na rin ako nakita dyan na video na effective talaga yan. Di ba yung una yung kita sa akin, yung dito ko? Ibig sabihin yung maxilla ko, medyo napupush na siya hindi na siya ganong may linya na ganon. Ayan dahil sa mewing yan Ganyan mag-mew. Or lulunok ka. Pinakamadali yun, lulunok. Tapos ka na suction. Gagawin mo yan everyday. 24/7 for how many years. Actually, magandang lifestyle din yan kasi yung paghinga mo, nagiging maayos. Tapos, sa ilong kang hihinga. So, mas effective yung oxygenation sa katawan mo. Pag-ikot na oxygen sa mga organs mo. Tsaka yun, madidevelop yung jawline mo. Dahil nga sa mewing na yan. Kasi ganun. Yan yung mewing. Pag nakaganon yung bibig nung lalaki na nakita mo, nagme-mewing yun. So, paano yun lang? Peace.